tayong lahat. Ilang pagbasa po sa kanyang banal na salita. At makibukas po kayo sa akin sa Philippians chapter 12, Philippians chapter 3, chapter 12 to 14. Ulitin ko po. Philippians chapter 3, verse 12 to 14. At ito po ang sinasabi. Hindi sa nakatampo na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na makamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Eric Centeno. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan mo pa rin po kami ng pagkakataong marating nga po ang taong 2026. Marami pong taong hindi na narating ang taon na ito, pero kami po andito pa rin po at patuloy mong binubuhay at naniniwala, Panginoon, na dahil binuhay mo pa kami, may maganda ang layunin sa buhay po namin. Dalangin po namin, Panginoon, na pakasamahan mo pa rin po kami, O Diyos, sa taon po ito. At sa umagang ito, Panginoon, na amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, dalangin po namin, Panginoon, na ang mensahe mo po ngayon ay mabaon namin upang ang taong 2026 ay lalong maging mabunga ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, makakaupo na po tayo pare-pareho at umayos po tayo. Suot po na po ang inyong mga seatbelt sapagkat sa kalagitnaan po ng message natin ay tutulin po ang ating takbo. Asahan niyo na po nito, mga kapatid. Huwag po kayong bababa. Maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag po bagong taon, ano po yung salitang gamit na gamit? New Year's resolution. Ano pa? Ano daw? Happy New Year! New Year's resolution, sabi nila. Ano po? Ito daw po'y gamit na gamit. Karamihan po sa New Year's resolution ng tao, namumuna po yung kalusugan. Ano po? Pagdating po sa taon 2026, talaga naman po, ang unang-unang kong New Year's resolution, magda-diet na ako. Yun po yung sinasabi nila. Ano po? At sabi nga po nung napanood ko, ang pinaka-effective daw po na exercise, ngayon, taon na ito, para daw po lumiit ka, makaipon ka ng pera, ang exercise daw po ang gagawin mo, napakasimple lang. Ganun lang. At papayat ka lang. Napakadali. Isipin nyo ba nakaupo ka lang, gagawin papayat ka na. Ano pa ibig sabihin na? Pag may nag-aanap po sa'yo ng pagkain, ayoko. Pag may nag-aanap sa'yo ng gastos, ayoko. lahat na ilingan mo, at sasabihin ko sa'yo, hanggang 2026 mo, magiging mabunga at magiging malusog ka. Simple lang. Gano'n lang. Palang-ulo lang. Ngayon, ang New Year's resolution po natin patungkol po sa kalusugan, patungkol po sa pinansyal, patungkol po sa family, patungkol po sa trabaho. Pero sabi po, bihira daw po ang New Year's resolution pagdating sa kanyang spiritual na buhay. Ano po, kung meron mang gumagawa, ay iilan ang nakapokus doon sa iaayos ko ang aking spiritual na buhay. Kung meron man daw po tayong dapat na iayos o dapat natin New Year's resolution priority po natin, o lalo na isang Kristiyano po,
ito daw po'y patungkol sa kanyang spiritual na buhay. Dito daw po tayo sa mesentro. Ang problema po, hindi po ito nagiging priority ng isang Kristiyano o hindi po ito nagiging priority ng isang mananampalataya dahil daw po nadadaya siya ni Satanas. Ano po? At isa sa kaisipan po na ipinaiisip ni Satan sa isang Kristiyano kung bakit po siya hindi po nakagagawa doon sa kanyang spiritual na buhay at hindi siya nakapagpapatuloy, may isang kaisipan daw po na inilalagay si Satan sa isip ng isang Kristiyano. Ito daw po yung salitang nagpapatuloy ka naman eh. Okay na yan. Ha? Nagpapatuloy ka naman, okay na yan. Minsan daw po, yung kaisipan na ganito na nagpapatuloy ka naman, di ba minsan nababanggit po natin to, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Hindi ba nito, kahit sa inyo, huwag kayong bababa, kasabihin nyo, nagbabago na ako ng doktrina. Mamaya, makikita nyo po ito. Ito daw pong salitang, nagpapatuloy ka naman, okay na yan, ang minsan nagiging dahilan kung bakit stagnant ang buhay ng isang mananampalataya. Okay? Paano ba isinasagawa ni Satan na gawing stagnant? Alam ba yung sabihin ng stagnant? Ano pa yung sabihin nito? Ito ba yung lumulundag sa mga building? Stuntman yan. Stagnant. Paano nagagawang? Stagnant yung ba parang pirmis na lang. Kumbaga sa isang aquarium ay hindi nalilinis. Bumabahong yung tubig niya. Ano po? Stagnant ang tubig. Ito daw po ay ginagamit ni Satan kung bakit stagnant ang spiritual na buhay ng isang Kristiyano. Yung salita nga daw pong nagpapatuloy ka naman, okay na yan. So this morning po, may tatlong stage po. Tatlong stage si Satan na ginagawa para maisagawa niya po yung pagiging stagnant natin bilang isang Kristiyano. So tatlo po ang points natin ngayong umagang ito, paano ginagawa ni Satan na i-stagnant ang spiritual life ng isang Christian. Number 1, ang sabi po dito, surviving but not flourishing. Nabubuhay pero hindi lumalago. Okay? Marami pong mga Kristiyano ang nasa kalalagayan ganito. Nagpapatuloy pero hindi lumalago. No? Parang kumbaga sa isang halaman, buhay pero hindi lumalago. Pumunta po kayo doon sa compound ng mayayaman, doon sa amin. Mayayaman mo kami doon sa compound natin. Para patunayan ko lang na totoo yung sinasabi ko. Pagpasok niyo po sa gate na gold, di-remote yung gate namin eh. Pagpasok niyo po doon, meron po ditong nakatanim na talong. Ewan ko na po siguro yung talong doon. Tinanim po ito ng isang pastor. Buhay yung talong. Pero payat. Hindi mo siya, ewan ko ilang buwan na yata doon yun eh. Ang liit ng kanyang puno, pero hindi mo siya lumalago. Marami daw pong Kristiyano ang kalalagayan ganito. Nagpapatuloy, pero hindi lumalago ang spiritual na buhay, mga kapatid. Ano yung tanda ng isang Kristiyano na buhay nga, nagpapatuloy nga, pero hindi lumalago? Ito daw po yung mga Kristiyano na nasa church every Sunday, pero hindi pa rin lubusang kilala si Lord. Ano? Tahimik kayo. Marami mong Kristiyano, sabi ng mga Bicolano, tigulang na. At sa Katagalugan, may tahid na. May tahid na siya, pero yung kanyang pagiging isang Kristiyano, hindi pa niya lubusang kilala si Lord. Hindi malalim ang kanyang relasyon sa Panginoon. Dapat po, mga kapatid, ang pagkakilala natin sa Diyos, lumalalim. Dapat ang pagkakilala natin sa Panginoon, palalim ng palalim. Hanggat tumatagal tayong Kristiyano, lumalalim ang relasyon natin sa Panginoon. So dapat, ang isang Kristiyano, kasi minsan ang isang Kristiyano po, kilala lang si Lord hanggang sa nagpapaalala ng Panginoon.
Hanggang nagpapagaling lang si Lord. Pero kapag iba na yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya, nagtatampo na kay Lord. Hindi mo kilala si Lord pag ganun. Kailangan kilala natin ang Panginoon doon sa ibang aspeto ng pagka-Diyos ni Lord. Amen. Pangalawa, ito daw po yung mga Kristiyano na every Sunday nasa church pero attende lang. Sabihin mo sa sarili mo, aray ko. Attende lang. No? Sabi yung narinig ko, marami daw mga Kristiyano, ginagagamitin ko lang, sinabi nito ng isang pastor, mga Kristiyano taga-Sambales. Pagkasamba, alis. Hindi mo pwede sa isang Kristiyano, hindi mo sapat, ano? Tama, okay po, every Sunday nandito tayo, ano? Hindi natin pinag-uusapan dito yung absent o hindi. Ang sinasabi natin dito, mga kapatid, hindi sapat na tayo po'y attend lang. Dapat may function tayo sa church. Amen. Hindi pa pwede mo nagsasamba lang tayo or sisimba lang tayo. Pagkatapos uuwi na tayo, na wala mo tayong connection sa Glorious Covenant Ministry. Kasi ito na ho yung pinili mong church eh. Pamilya ka na dito eh. Kaya po ang tawagan natin dito, kuya, ate. Kasi bakit pamilya tayo? Kapatid, huwag kang papayag na wala kang function sa church na ito. This year, humanap ka ng function mo sa church na ito. I believe lahat tayo, may talent tayo. Lahat tayo may ibinigay ang Diyos na kaloob sa atin. Hindi mo lang nagigamit. This year, paggamit ka na. Kasi sabi ko nga, dalawa lang ang pwedeng gumamit. Ang Diyos o demonyo. Pag hindi ka nagpagamit sa Diyos, sino gagamit sa iyo? Hello? Umpisa pa lang to, marami pa to. Gusto ba ituloy ko ito? Kasi, sabi nga po, sa isang katawan, pag wala kang function, dalawa lang yan. Kung di ka cancer, libag ka. Sa katawan natin, pag may bahagi na hindi nagpa-function, tumor ka. Hindi ka naman mukhang tumor. Yung may katabi mo ka ng tumor. Kung dalong hindi mo kalibag. Dapat, meron ka ng function this year. Pumunta ka sa mga namamahala. No? Ito po sa third Sunday, mag-meeting po kami. Marami pang iang-ayos. Pwede yun yan. Mag-function tayo kasi bakit? Hindi pa pwede mga kapatid na nabubuhay lang tayo pero hindi tayo umuunlad. Amen ba? Matagal ng Kristiyano pero hindi pa rin kabisado ng Bible. Minsan natatawa ka pag meron nagpa-Bible reading eh. Pastor, nasan po ba yung ano? Hindi ko sabihin kung sino-sino. Pastor, ano po ba mabasahin? Ito ka ako sa ganito. Sa New Testament ang mabasahin, sa Old Testament binubuklat. 20 years ng Christian yun. Hindi tayo naghahabakan, pero dapat, lumalago tayo. Lumalago tayo mga kapatid. Hindi pa pwedeng darating sa Kristo na hindi tayo malago. Ano ho? Matagal ng Kristiyano, ito, totohanan to, minsan, may nadidig akong ganito. Matagal ng Kristiyano, issue pa rin yung tithes and offering. Yung para sa kanya, big deal pa rin ang tithes and offering. Kapatid, ang tithes and offering, basic lang sa isang Kristiyano yan. Pag 20 years ka ng Christian at may tanong ka pa, bakit nagta-tithes at bakit nag-o-offering, hindi ka malago. Kasi hindi issue sa isang Kristiyano ang tithes and offering. Totoo to. Sapagkat sa Book of Acts, hindi tithes and offering. Baka ito i-required sa atin, lalo hindi mo kayanin. Sa Book of Acts, ibinibenta nila ang kanilang ari-arian at ibinibigay sa church. Kaya niyo ba yun? Mas mahirap yun. Yung tithes and offering, 10% lang. Sabi nga nila, sa 10 piso, piso lang. Sa 100 pesos, 10 pesos lang. Sa 1,000, 100 lang. Manliit. Pero pag di-required pa ng Panginoon, buong ari-arian natin, baka lalong hindi natin kayanin. Pero ang sinasabi dito, kung meron ka pa rin na ganito, ganyan, pagdating sa tithes and offering, kapatid, kailangan mong lumago.
Matagal na Kristiyano, pero tumatanggi pa rin paggamit. No, yung pag nabibigyan mo tayo ng assignment, dapat excited. Lumalagpo dapat tayo, mga kapatid. Dahil hindi kayo. Isang points pa lang. No? Matagal ng Kristiyano, ito katuhanan lang. Pati ako, sa pool dito. Yung maganda sa salita ng Diyos, double plate. Tagal ng Kristiyano, matampuhin pa rin. Ang nasaktan, umimen. O, salamat, di na ako kayo matampuhin. At yakin nyo lang, di kayo matampuhin, ha? Oh, tagal ng Kristiyano, matitisurin pa rin. Totoo to. Kung tayo matagal ng Kristiyano, dapat banat kalabaw na tayo. Huwag tayong banat. Sibuyas. Na mga kandilang iiyakan na sibuyas eh. Ano, dapat tayo na nagpapaiyak? Hindi, joke. Ano, in short mga kapatid, matagal ng Kristiyano pero alam niyo yung mababaw pa rin. Ang mga Kristiyano po na nabubuhay pero hindi mo nagpo-flourish, hindi mo lumalago mga kapatid. Ito daw po isang palatandaan. Ito daw po yung mga Kristiyano na ang gustong-gustong mga topic puro blessing lang. Ayaw ng mga Kristiyano na hindi malago na ang mga pinag-uusapan yung tinatamaan siya. Ano ang tanda nito? Yung hindi mo makapalakpak, yun, ganun siya. Yung ba? Yun yung... Kasi isang Kristiyano po talagang malago, the more na tinatamaan, umaaray, ume-amen mo yan. Kasi bakit? Handa siyang magbago. Ano? Yung bang, the more na lumalalim, the more na sumasakit. Ako talaga, hindi ko talaga malimutan kung bakit ako naging pastor eh. Isa ho ako sa nabalibagan ng pulpito ni Pastor Ben eh. Isa ho ako sa nakakita na umislide ng Bible dito, dire-diretso. Natisod back doon? Hindi! Na-encourage pa nga ako magpastor eh. Bakit? Sapagkat ito ang totoong pastor. Yung sasabihin sa'yo, ang dapat mong iayo sa buhay mo. Amen. Kapag ho ang mga pastor nyo po dito, hindi kayo kayang i-rebuke, tanggalin nyo. Buti nila, hindi ako pastor ng Glorious. Kailangan natin nasasaktan. Hindi pa pwedeng puro blessing lang ang topic natin dito. Kailangan mga kapatid, kasi sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, alam mo, sa panahon pa lang ni Paul, ni Apostol Pablo, problema na niya po kung paano kakausapin ang mga Kristiyano sa Corinto sapagkat ang hirap nilang kausapin sa magaang, sa mabigat na pagkausap. Sabi mo dito ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Sipin niyo po yun, ano? Ang kausap po niya dyan, Kristiyano. Bakit? Kapatid ang tawag. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Sabi ng Apostol Pablo, kapatid, ang hirap niyong kausapin. Hindi ko kayo makausap ng mga taong nagtataglay na ng Espiritu. Kailangan ko pa kayong kausapin sa mga taong namumuhay pa sa laman, pang-Kristan, pang mundo pa yung pagkausap niya. Ang sabi niya po dito sa ako, ito na pala yan, ang nalabanan ka? Sa pa. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Sapagkat hindi nyo kaya yun, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, kapag sa taon na to, puro ang pag-uusapan lang natin ay puro pagyaman. Hindi ako dyan sa yaman, gusto kong yumaman. Pero kung tayo po ay palulutangin lang ng mga preaching natin, pagdating lang sa pagyaman natin at hindi tutumbukin ang buhay natin mga kapatid, pag hindi namin ito kinaya mga pastor dahil hindi nyo pa rin kaya, hindi pa tayo malago noon. Sabagat ang isang malagong mananampalataya, sabi nga, parang sundalo yan, the more na nasusugatan, lalong tumatapang. Amen mo ba? Okay ba ba? Kailangan
lumago tayo, mga kapatid. No? Itong napakaganda. Ako, binig po talaga ako sa Glorious Covenant Ministry. Alam ko naman po na hindi na kayo maka-email kasi nasusugatan na. Pero alam ko po na gusto niyo po talaga na tayo po, mga kapatid, umaayos at nagle-level up po tayo. Well, ito pong ito pong December 30, nabiyayaan po ng Panginoon ng pagkatiwalaan po ako na ma-invite po sa isang church po sa Galilee. Natuwa po ako sapagkat ako'y Glorious Covenant Ministry. I'm proud na Glorious Covenant Ministry. Una ko, ang Glorious Covenant Ministry, tayo po talaga, ito, dala ko natin Ako po, pag ako pinagpupunta doon, di pang sarili ko. Dala ko ang doktrina ng Glorious at dala ko ang prinsipyo natin talaga. Nagkaroon ko ng konting problema doon, hindi mo konting problema, kundi nagkaroon ng konting kalituhan, sapagkat ako po yung speaker na tinex na natatayo doon. Ako po yung nasa program. Kaya lang maya-maya po, dumating po yung newscaster na si Alex Tinsay. Alam po ba si Alex Tinsay? Hindi po kasi nagtotalk din doon yung... Maya-maya, sabi ni Mr. Ami, si Alex Tinsay? Una, kinabahan ako. Sa totohanan lang kasi parang... hindi dahil bakit nandito yun, kundi makikinig sa akin. Ito, parang kinakabahan ako. Pangalawa, tinawag po ako ng pinakahid doon sa backstage. Sabi niya, may problema tayo. Sabi ko, ano po yan tayo? Hindi mo ikaw pinatatawag yun bakit dumating ngayon? Sabi ko, sige po wala akong problema. Mag-a-adjust mo, hindi lang ako magsasalita. Ito maganda sa Glorious. Yung lagi mo tayong sige, okay lang po. Okay lang po. Pero sabi niya, nahihiya ako sa iyo. Hindi, okay lang ako. Wala akong problema. Makikinig na lang po ako. Kasi sa privilege na makinig sa isang bishop na yun. Pero sabi niya, ganito na lang. 30 minutes na lang kayo. Sabi ko, okay lang po. Sabi ko, 30 minutes at mauna ka na. Mauna ka na. Sabi ko, sige po, mauna ka na. Alam niyo mga kapatid, ito yung kinapa-proud ko. Na tayo ay glorious. Na nagsalita po ako sa totohanan lang talaga. Wala ko kung pakialam kasi kay patawag mo pa ako o hindi. Ako po kasi talaga glorious na hindi mo bobolahin ng tao. Sasabihin ko, ang dapat nating sabihin para magbago, wala akong pakialam kung ipatawag mo ako o hindi. Doon po ang mamamatin, doon puro naka-Amerikano. Wala akong doon na hindi, apakatindi mo doon. Pero dumating ko sa punto ng sinasabi ko doon, na pagsunod sa kalooban ng Diyos, sinabi ko po talaga sa kanila, hindi nakukuha to sa Amerikana. Hindi ito nakukuha sa pabanong-banong. Iayos natin ang buhay natin. So, tinapos ko na, baka mabaril ako doon. 25 minutes lang ako, hindi ko na inubos yung 30 minutes. At nung tumayo po itong si Bishop Alex Tinsay, nakakatawa naman po yung sinabi niya, kaya lang, more on, puro lang siya umikot sa blessings, puro lang po siya. Hindi ko masabing pangangiliti or something. Kasi sinasabi ko po dito, mga kapatid, mas maganda yung totoo ka, or totoo siya. Pero ito sinasabi, kailangan kumain tayo ng matigas na pagkain. Kinakailangan natin na mag-improve ang ating pananampalataya. Na the more na tayo nasasaktan, the more na tayo nasasabihan, the more na tayo nagcha-challenge na iayos ang ating buhay. Amen po ba? Iyan po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Lumago tayo. Hindi lang tayo buhay, kundi tayo ay lumalago. Number 2, growing but not bearing fruit. Ito naman, malago. Kanina ko buhay, pero hindi lumalago. Ngayon naman, lumalago, pero hindi namumunga. Okay? Napakahalaga po mga kapatid, na tayo'y lumalago, pero tayo po ay namumunga. May mga Kristiyano po na malago, pero walang bunga. Ano ang tanda ng isang Kristiyano na malago at namumunga? Ano po? Ito daw po yung mga Kristiyano na
malago pero hindi namumunga. Ito daw po yung mga Kristiyano na malalim ang pananampalataya. Malalim siya. Pero wala siyang natadalang kaluluwa sa Panginoon. Hello? Malago siya. Hindi mo na kayang tisurin yan. Kahit tuwing magkakasalubong kayo, bebelatan mo yan. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kayang inisin yan. Ang lago na yan. Hindi mo na kayang tisurin yan. Kaya lang yung paglago niya, sarili lang. Wala siyang nakaakay. Dapat tayo po mga kapatid, namumunga tayo. Sabi mo sa tabi mo, mamunga ka na. Huwag lang puro, mamunga nga. Mamunga. Ano ba yung sabihin ng mamunga? Mag-akay ka. I challenge you mga kapatid. Sige, sa isang taon na to. Sa buong taon na ito, magdala ka kahit isa. Ilan tayo ngayon? May 300 ba tayo ngayon? Ate Tess, may 300 ba? 293. 193. O, palagay ng 200. Kasi merong mga nagtuturo. Can you imagine? Naglalabel ako. Magdala tayo ng tigil-tigisang kaluluwa, 400 agad tayo. Ito pa lang. Wala pa yung mga ibang nasa bahay na baka medyo may inaayos pa. Magdala tayo ng kaluluwa. Naku, tayo gusto agad dyan. At ito po mga kapatid ay parte ng ating paglago na dapat tayo ay namumunga. No? Ang dami nating mga kapitbahay na pwede natin dalhin. Ang dami nating mga kaibigan na pwede natin dalhin. Mamunga ho tayo ngayon. Mamunga tayo. Kasi bakit? Hindi ba pwede yung tayo lang ang magpalalim ng magpalalim, magpalago ng magpalago sa ating pananampalataya, pero wala mo tayong naaakay na kaluluwa sa Panginoon. Pangalawa, ito yung mga Kristiyano, marami namang alam talaga sa Bible, pero hindi nakikita sa buhay. Alam ko, ang glorious, marami tayong alam sa Bible. Tingnan lang. Ako'y naninibago, ang mabait niya. Pero ano ang silbi ng dami ng alam natin sa Bible kung hindi ito nakikita sa buhay natin? Amen ba? Sabi nga nila, tayo ang Bibliyang binabasa ng mga tao. Tayo ang bukas na Biblia. Sa buhay natin tumitingin ang mga tao. So tayo, yung lalim, mamunga tayo, no? Mamunga tayo doon sa buhay natin, makita ang Biblia, ang laman ng Biblia sa buhay natin. Makita ang Diyos sa buhay natin. Kasi hindi mo nila nakikita ang Panginoon. At hindi rin natin nakikita ang Diyos. Pero pwede nilang makita si Lord sa buhay natin. Ingat mo ba? Pag dumadalo po tayo sa mga gawain ng Panginoon, alam nilang Biblia ang pinag-uusapan, alam nilang Diyos ang pinag-uusapan natin. Paglabas natin, makita ang Diyos sa buhay natin. Makita ang refleksyon ng Panginoon sa mukha natin. Naway nagniningning. Kami Lapas Novenos talagang nagniningning na kami. Pero yung ibang ningning, no, yung talagang, yung presence ng Lord ay nakikita sa atin, mga kapatid. Sino pa daw? Ito yung mga Kristiyanong maraming talento, pero hindi nakaka-disciple ng kagaya niya. Kapatid, ang bunga nakakapag-multiply ng another na bunga. Dapat tayo po, gaya nila Ate Milo, o yung iba pa po dito, ng mga teachers na mga medyo, ayaw ko masabing senior, iba kasi junior, Pansinin niyo po sila, nakaka-develop sila ng mga batang teacher na. Dapat nakakapag-disciple tayo.
Sabi nga po, discipleship is not impartation of knowledge, but more impartation of life. Dapat nagmumultiply tayo. Nagmumultiply. Kami ng mga pastor, dapat nagmumultiply kami. Dapat nakakagawa kami ng mga pastor din. Sila Brother Max, sila Brother John Ray, sila Brother Yurick, sila Brother Raymond, sila Brother Danny, si Brother Efren. Nagkakaroon po kami ng Miyerkules na pag-aaral sapagkat sila po ay willing na matuto pagdating po sa pag-share, pagdating sa paggamit sa Panginoon. Maganda yung nakapag-multiply para mawala man kami ng mga tigulang ng mga pastor. Merong mga susunod. Dapat nagmumultiply. Kasi hindi pa pwede ho, mga kapatid, na kami po ay yung bang namumunga nga. No, may bunga, pero hindi pinakikinabangan niya yung bunga. Ang sabi po dito, mga kapatid, lumalago, dapat namumunga. Amen po ba? Ito kasi problema, naibinig wala naman dito yun, at wala nga naman sana. Ang problema po kasi sa iba kung bakit ayaw mag-multiply, natatakot po sila na magsakawan sila ng mga i-develop nila. Alam po, wala naman dito ng sa Lord's, sapagkat hindi naman yun ang espiritu natin dito. Pero sinasabi lang natin ito na naway huwag mangyari na kung bakit ayaw nating mag-develop. Alam mo, magaganda nga ako sa totohanan. Napakagagaling po ng mga kabataan na nating mga mag-MC. Pwede mo silang mag-MC na. Patawag po sa mga matatanda na. Alam ko namang nag-giveaway tayo. Alam mo, may isang church po ako pinagsasalitaan. Ang kanila po, sa Claridel po, sabihin ko na, sa Only by Grace. Ang mga MC po nila ay mga parang sila kami, mga kabataan natin. Napakagaling po nilang, parang nagtatalumpati po sila sa isang patio. Baka naman sa susunod sinasabi ko dito, makadevelop tayo, baka musician, salamat to. Sabi, galing, nandito wala tayo. Bakit ka? Pag silip ludo ka namin, namumuha lang. Sabihin mo, pagkakain ha, makinig. Kasi ito, saludo kasi yung mga napagsaludo, ano ba ito? Senior pa ito, mix. Pansinin niyo po, nakadevelop na. Nakaka-develop at patuloy na makaka-develop. Kasi bakit? Yun po ang ano ng Diyos talaga. Yun po ang gusto ng Panginoon. Minsan nagturo po ako dito. Nasabi ko nga, natatanda niyo po yung tinuro ko yung tungkol sa mga gamit. Natatanda niyo ba yun? Yung marami akong gamit na minsan pang-anniversary lang, yung mga ganon. Natatanda niyo ba yun? Yung mga gamit na mga Kristiyanong lumalabas pang-anniversary lang. Yung mga ganon. Minsan naman, may mga gamit na hindi nagagamit dahil magaling sila, pero ayaw gamitin. Sabi nga ng kanta ng asin ba yun? Tinapon mo ang magaling dahil siya'y may uling. Tinabi mo ang makinang dahil kay gandang basta. Minsan, ano po yung sabihin ng anlalim mo nun? Minsan, meron nasa tabi-tabi mo dyan na pwede palang tumayo sa pulpito. Pero hindi makatayo kasi andito pa yung mga antik. Masaktan ako kung masasaktan. Pero minsan totoo. Minsan totoo. Na minsan marami yung Kristiyano gumagamit pa rin ng plancha di uling. May di kuryente na. Minsan nung iigit pa rin sa malayong balon, may nawas na. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, kaya kailangan magbunga tayo. Magbunga ng magbunga. Ako po naniniwala talaga, sa totohanan lang, pupurihin ko ang Diyos sa buhay ng Glorious Covenant Ministry. Napaka-talented natin. Promise, hindi ko kayo binobola. Kasama ko sila Marky nung Atrenta, doon sinasabi kong Galilee. Malaking church po ito, mayaman po ito, 4 ang bus nito pag sumusundo ho ng tao. Pero magaling ang quiet nila. Pero pagdating po doon sa isang parte ng mga dancer, nakakabanggaan sila. Ang gagaling ng mga dancer natin, magagaling tayo. Marami tayong alam, kaya dapat itumba na tayo eh. Marami tayong alam. Ang glorious,
promise po, ang glorious, maging proud po kayo. Ano po, hindi ko sasabihin ang Ivan Church ay wala hong gift ha. Lahat po yan, ang Diyos pantay-pantay. Ang JIN, kina Pastor Rex, ang lahat po yan, may kanya-kanyang gift yan. Lahat po yan, kasi body of Christ yan eh. Walang church na walang talent. No, lahat po yan may kaloob. Pero isa ho sa binigay ng Panginoon sa atin, ang maraming gift. But, aano natin ang maraming gift kung hanggang dito lang iikot. Marami pa ho diyang nasa likuran na magagaling kumanta. Sister Johansson Santo, magaling kumanta yan. Marami mong pwedeng gamitin tayo. Ang sinasabi po dito mga kapatid, hindi lang dapat malago. Dapat namumunga. Ano ang payo ng Biblia? Ano ang payo at babala ng Biblia kung hindi tayo mamumunga? Ang sabi po ng Bible mga kapatid, sa Matthew chapter 21 verse 18 to 19, kinaumagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Sabi doon, ay 19 pa kayo. Pansinin niyo po dito, ito po isang tagpula kung saan ang Diyos ay naghahanap ng bunga. No? At ang sabi ng Panginoon, abay wala ka palang bunga, puro ka dahon eh. No? Puro ka dahon. Ano sabi ng Panginoon? Matuyo ka na. Matuyo ka na. Mga kapatid, huwag nating hintayin matuyo ang buhay spiritual natin bago tayo mamunga. Kasi, mahirap po yung madry na tayo. Madry tayo. Kasi, mga kapatid, pag di po tayo mamumunga, madadry ka talaga. Madadry ka kasi bakit? Alam mo, for example lang sa kaluluwa lang, ba't ka laging mananariwa? Kasi pag may isa kang nadala sa Panginoon na isang kaluluwa, minsan pagka ikaw nanlulumo, pero yung inakay mo parang ang sigla, mapipilitan ka rin eh. Mapipilitan ka rin na mag-alab muli eh. Pero pag wala tayong responsibilidad, walang tumitingin sa atin, wala tayong dinidisciple, madali tayong makukuluntoy. Huwag nating hintayin na sabihin ng Panginoon, tuluyan ka lang, huwag mamunga. Dalawa lang yan. Yung hindi ka na mamunga talaga, okay naman, kristyano ka pa rin, at dalawang bagay yan, kunin ka na ni Lord. Wala naman palang silbi. Amen ba? Sabi ng Panginoon, hindi ka naman pala mamumunga, pasigit ka lang sa doktoran. Pasigit ka lang sa kulakan. Pasigit ka lang mali, hindi ka naman pala namumunga, luwag-luwag ka natin ng konti. Isama na kita. Ganun lang kasi yung totoo na lang talaga. Kaya kung gusto po natin na tayo po ay talagang magamit pa lang, mamunga po tayo. Pero may isang bagay naman, si Lord naman hindi naman po agad siya umikitil agad eh. Binibigyan naman tayo ng chance. Sabi po ng Bible sa Luke chapter 13 verse 6 to 8. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Sabi ng 7, dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito, naghahanap ako ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Sabi mo rin nakakasikip lang yan, putulin mo na yan. No? Ano po ang sabi po ng verse 9? Yan. 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag muna nating putulin ngayon. Sabi ni Jesus Christ. Sabi kasi ng Ama, putulin mo na nga yung isang Kristiyano. Sabi ni Jesus, huwag muna. Huwag muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon, kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Kapatid, kaya ka nasaktan ngayon. Kung nasaktan ka man sa sinabi ko, binungkal ka ng Diyos ngayon. Alam yung binungkal? Ano ka na, piniko? Sino po nakakita ng piko?
Sarap po yung pag kinalbulo. Piko. Ilang side ang piko? Dalawa. Isang matulis at isang lakat. Saan ginagamit yung matulis? Sa sobrang tigas. At yung flat, medyo malambot. Sa oras na ito, dalawa ang tumama. Isang patulis at isang malapad. Ang mahalaga, tinamaan ka. Bakit ka tinamaan? Pasalamat ka. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. No? Sabi ni Lord, totoo na hindi po talaga itong message ko ngayon. Ang gusto mong i-message yung message ko po talaga sa boses eh. Pero ito ang gusto ng Diyos eh. Ito ang gusto ng Panginoon na i-message ngayon. Na bigyan tayo ng pagkakataon. Bigyan tayo ng pagkakataong mabungkalan. Sabi mo doon, wag muna ho. Bubungkalin ko muna at lalagyan ng pataba. Sa mga susunod na tatayo po dito, lalagyan tayo ng pataba. Lalagyan tayo, didiligin tayo. Mga kapatid, bakit? Ayaw ng Diyos na dumating sa puntong putulin tayo. Mamunga ka na. Sabi mo sa katabi mo, mamunga ka na. Parang awa mo na. Maawa ka na sa sarili mo. Totoo to, mga kapatid. Kasi bakit? Hindi pwede na malagulang tayo, hindi pwedeng buhay tayo, hindi pwedeng malagulang tayo, dapat tayo ay namumunga. Number 3, anong sabi diyan? Bearing fruit but not profiting from it. May bunga, pero hindi pinakikinabangan ng bunga. Gusto ano ba naman yan? Kanina nga, bungay pa ako. Gusto mo lang lumago. Lumago naman, naghanap ka ng bunga. Namunga naman, ngayon pa naman pastor, kalabisan na yan. Dapat pa ba naman ang pakinabangan kayong bunga? May natural. Wala hong nakakatuwang puno na hindi nakakain ng bunga. Lahat po ng nilikha ng Diyos, may pakinabang ang bunga. Kahit po yung sinasabi natin pagkain ng ahas, ito natin nakalaro na yung pag hinugay kulay orange. Nabanggit ko na minsan dito yun eh. Na kulay orange siya na napakaliit. Ang dahon niya ho parang dahon ng sili. Na ito po'y orange, na kapag itinapat mo po dito sa bibig mo, hinipan mo po ito, aangat po ito ng mga hanggang ulap, aangat po ito ng hanggang ganyan, tapos lalaroin mo po siya, gagano'n gano'n. Hindi po nakalaro dito noon. Salamat po, may tatlong nakalaro. Ang sinasabi nila ho doon ay pagkain ng ahas, pero hindi man natin nakakain, at least nalalaro. Sino po dito yung sa school, na yung parang patane, ang bunga, may bulaklak siya na orange, na parang patane ba yun, yung ganon. Tapos pag kinuha mo po yung puto, meron po siyang parang nail polish doon sa unahan. At kukunin mo po yun, pwedeng kainin yun. Ngayon lang kasi, alam mo kasi hotdog na alam niyo po, peras na. Talisay! Sino ba nakakita ng talisay? Na ang talisay, pag biniyak mo, pinukpok mo ng bato, napukpok ang kamay mo, buti na. Pag binuksan mo ito, makakakita ka dun sa gitna ng maliit. Nakakain, parang pili. Mahogany. Alam niyo mahogany? Pag nung kakainin nyo, mapait yan. Lahat pinakikinabangan. It means, kailangan ng Diyos ng bunga. At pinakikinabangan ang bunga, mga kapatid. Dito po sa puntong ito, maraming Kristiyano ang nadadaya. Sa paniniwalang, marami na akong bunga. Okay naman, may nadadala naman ako sa Panginoon. Okay naman, nakakapag-multiply naman ako. Okay naman, lumalagot naman ako. Alam niyo mga kapatid, okay ang lahat ng iyan. Pero mga kapatid, dapat yung bunga natin pinakikinabangan. Paano natin masasabing pinakikinabangan? Ito yung mga naakay natin sa Panginoon, mga kapatid, tapos nagpapatuloy mo sila.
hindi ho sapat na nadala lang natin sa Lord. Dapat yung nadala natin sa Lord, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen ba? Asa na yung nadala mo? Kailangan nagpapatuloy. Sabi dito, ito daw po yung mga, pangalawa, ito daw po yung mga kaluluwang nadala natin sa Panginoon, tapos nagagamit na sa kaluwalhatian ng Panginoon. Napakasarap po sa isang pakiramdam, una sa Diyos, pangalawa sa taong nagdala sa Panginoon na nagiging pagpapala at nagagamit sa kaluwalhatian ng Diyos yung nadala natin. Amen po ba? Ako natutuwa po ako, hindi, alam ko naman na si Brother Ramil ay talagang mapupunta sa Lord. Pero salamat, nagkita kami sa jail. At nung siya po ay lumaya, hinanap niya po yung FB ko. At sabi niya, Pastor, saan ba yung church niyo? Ganito, ganyan. Kaya kung may Sister Josephine at Brother Ramil, at meron hong anak na tumutugtog, at meron hong anak na sumasayaw, alam niyo, natutuwa ang Diyos doon. At natutuwa din ako na yung kapatid natin si Brother Ramil nagagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang sinasabi ho, na yung bunga natin, hindi ko alam na si Brother Ramil pala, kung mag-preach po ako sa jail, andun po pala siya sa gilid no? Siya po pala yung nakikinig. Kasi marami pong nagsak sa akin na laya na nagsasabing pupunta dito. Oo naman ako. Hindi naman nagpupunta. Pero alam mo si Brother Ramil, talagang nakatanim mo talaga siya sa glorious po. Dito po talaga siya. Well, the point is, nagagamit at nagiging pagpapala. Hindi mo sa pera lang to. Hindi mo pinag-uusapan dito yun. Pero minsan mga kapatid, yun yung gusto ng Diyos Yun bang tayo po, mga kapatid, bukod sa may bunga, yung bunga natin nagiging pagpapala sa iba. Amen po ba? Nung natutuwa ako, may concert sa inyo. May nakarating sa inyo mga singer, Brother Ramil. Nakita ko sa naka-live natutuwa ako na hindi ako sinasabi na naman nila, ako nagdala, tapos ako yung wala na. Hindi. Yung bang nagagamit sa buhay ng marami. Kasi ito po ang layunin ng Diyos Sabi po ng Bible mga kapatid, sa Matthew chapter 13, 31 to 32, sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang sinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Okay, napakaliit. Sabi ng 32, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman na nagiging punong kahoy. So, ibig sabihin, lumalaki pala mustasa. Yung kasi mustasa natin, mustasa. Sa kanila po yun, lumalaki pala siya, nagkakaroon siya ng sanga. Sabi niya, kaya't napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ano pa ibig sabihin nito mga kapatid? Yung itinanim, tumubo, nagbunga, at pinakikinabangan ng marami. So dapat tayo, mga kapatid, nalulugod po ang Diyos kapag yung bunga natin pinakikinabangan ng marami. Amen ba? Na yung bunga natin nagagamit ng Panginoon. Na yung bunga natin nagagamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Meron mo kaming inatenan ng mga pastor. Hindi ko na sasabihin kung saang lugar ito. Inatenan namin ni Pastor Albert, Pastor Dennis na parang Christmas party nila. Nang gilid ho ang luha namin. Gusto nga namin gitna, kaya lang nang gilid. Maganda sana kung ba't ka ba gano'n? At nga ba salitang nang gilid? Siguro, muntik-muntikan kaming nagiyak. Sobra ho na naging proud kami po dun sa leader nung inatenan namin. Sapagkat nai-orient niya yung kanya hong member. Na, ito po sasabihin ko to, walang parinigan to Walang parinigan. Pero kung tablang kayo, open pa rin naman. Hindi pa wala pa namang 3 kings
May inatinan ho kami na Christmas party. Napakaliit ho, napakahihirap nila. Nang matapos mo yung gawain, basta huwag po kayong aalis, ha, sabi sa amin. May inabot ho sila. Matakot kami sa inabot. Seryoso kami. May inabot ho sila sa amin sobra. Hindi malaki. Hindi malaki. Hindi kami tumingin sa laki. Pero ang nakita namin doon, nag-usap-usap kami ng Pastor Albert at Pastor Velos, na ang ikinatuwa namin doon sa leader ng grupo na yun, na nagiging pagpapala yung kanyang mga member, na naging blessings. Ulitin ko, hindi sila mayayaman. Pag pinuntahan niyo po ang bahay nila, mahirap po sila. Pero, naging blessing sila. Ako naniniwala ako yung leader na yun. Yung leader po na yun, nalulugod ang Diyos sa kanya sapagkat bakit? Hindi lang niya nadadala sa gawain, hindi lang niya nababahagi na ng salita ng Diyos, kundi yung bunga niya ay nagiging pagpapala rin sa iba. Amen. Totoo po. Uulitin ko, hindi ko sinasabi to para bigyan nyo kami. Wag na, hindi ko. Hindi. Ang sinasabi ko lang, nawa, wag, yung bang maging bunga natin nararamdaman ng iba. No, yung bang bunga natin nakakain ng iba. At marami pa. Wag ko kayo magtampo. Laro lang dito, ayaw nung wag na sinasabing, Pastor, ganito. Marami. Ang sinasabi, lahat naman tayo, alam ko naman, ginagawa naman natin yan. Ang sinasabi ko lamang po dito, mga kapatid, ito yung bagay na dapat nagagawa natin. Amen po ba? At higit sa lahat, ang Panginoon po, natutuwa pag tayo po ay nag-level up. Kaya ang pamagat po natin ngayon, sa umagang ito, ay pinamagatan ko po, level up. At introduction pa lang po. Level up. Level up. Mga kapatid, sa taong po ito, mag-level up tayo. Sabi ko nga sa kausap ng isang teacher kahapon, teacher natin dito, maganda na mag-level up tayo. Maganda na ang taon na ito, mag-level up tayo sa buhay natin. Iangat natin. Kung tayo ay ganito ang paglilingkod natin, umangat ka ng konti. Kung nakapagdadala ka ng kalahating kaluluwa, baka din. Kasi baka malapit mo nang madala eh. Kaluluwa yun. Ako po sa busis ko, maraming kalahating kaluluwa po doon ang nadadala eh. Meron po isang babae doon, sabi mo sa akin, Pastor, malapit mo na akong madala sa Panginoon. Kasi yung mga ngiti mo, Pastor, ay, ganun eh. Alam mo na ba, malakas ang kaluluwa sa mga matrona eh. Sabi, Unay! Malapit na! Ayun, isang araw, noon dati no, isang taon no, umuwi kay Lord. Kaya kalahati lang ang nadala ko. Huwag mong hanggang kalahati lang. No, kailangan buo. Sabi nga ni Brother Danny, kung ikaw ay magiging pagpapala, lubos-lubosin mo na ang pagtatanim mo. Amen. Oh. Kami po kasi may term na ginagamit sa mission. Kami po mga kalalakihan. Hindi po kami mayayaman. Mukha lang kami mayayaman. Pag po kami nagmi-mission, may term kami ginagamit. O sino ang magtatanim ngayon? Pag kami po ay nagtanim, may magpapamerienda mo sa amin. Dadaan kami sa biking. Hindi, may bike lang kami. Dadaan kami sa isang lugawan. Tapos po yung naglibre na iyon, siya pa ho yung magdadala ng tubig sa amin para kami painumin. Siguro sabihin naman na, naglibre na ka, pinahirapan. Kasi may term mo kami, nalubusin mo yung pagtatanim mo. Para pag umani ka, lubos-lubos. Amen. So ngayong taon na to, level up tayo. Lahat ng aspeto natin, sa children, sa youth, sa atin, sa mga nanay natin ng mga youth, level up. Level up po yan. Kasi bakit? Ito po yung dapat natin gawin this year. Ang goal po natin ngayon, i-level up natin ang ating spiritual na buhay.
Palakpakan po natin.